Hello, what's up mga ka-lifestyle? Magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So, kani-kanina mga ka-lifestyle, meron na naman akong nakitang isang post, no, na ginawang patay yung biktima ng online lending application. And I think screenshot lang po yun. Kasi, again, paulit-ulit ko itong sasabihin sa inyo, no. Kasi yung ganung klaseng mga post po mga ka-lifestyle, hindi po yun nagtatagal. Sign of harassment po yan. Pinakamatagal na po 3 days i-delete po yan ni Meta automatic or naka-hide po. Uulit-ulitin lang pag-post yan kasi even nakaka-receive sila ng violation is yung ginagamit naman nilang account kasi is dummy account, hindi naman din monetize. Kaya hindi sila natatakot mag-post ng ganong klaseng mga harassment po, pictures, no. So again, akala ko nawawala na yun paunti-unti pero meron pa rin po pala, no. So marami pa rin mga nakaka-receive ng ganung klaseng harassment galing sa iba't ibang mga agent, ano. Kung nagtatanong ka kung anong online lending application yun, Happy Cash po. Ewan ko kung familiar kayo dito pero I think nagiging matunog na rin to kasi medyo harass din yung mga online lending application agent ng Ola na to. So again, if ever makareceive kayo ng ganung klaseng pagbabanta mga ka-lifestyle, wag po kayo matakot kasi again, yung ganung klaseng mga post is hindi naman po talaga nagtatagal sa Facebook, sa page, no? Kasi gaya nga ng sabi ko, violation po yan sa mata ni Meta, no. Malamang sa malamang sila rin din yung makakakita niyan kasi hindi po makikita ng iba yan, no. Kung sasabihin mong makikita ng friends mo, saglit lang siguro pero in the end of the day, mas maintindihan ka rin naman ng friends mo kasi mas sila yung nakakakilala sa iyo. So wag po kayong matakot, wag po kayong mataranta if nakaka-receive kayo ng ganung klase yung pagbabanta na ipopost sa social media. Matagal na pong gawain niya ng mga agent, alam na po yan ng mga biktima ng online lending application. Again, in the end of the day, mas paniniwalaan pa rin kayo ng mga taong nakakakilala sa'yo if ever na makita nila yung ganung klaseng post, no. Explain nyo lang ng maayos kasi sa mata ng karamihan itong mga online lending application talaga is mga haras po talaga, no. So again, huwag po kayong matakot, huwag kayong mataranta, kalma lang po tayo always para hindi na po tayo masyadong ma-stress. So again, akala ko talaga dati wala na yung ganung klaseng mga strategy. Nandyan pa rin pala, no? So marami pa rin mga biktima ng online lending application, especially sa Facebook, sa mga pages, no? Kasi meron ako mga grupong napupuntahan, binabasa ko po talaga yung mga hinanaing or feedback ng mga biktima ng online lending application, kung ano-ano yung mga online lending application, and then yon always nilang na-mention talaga yung mga online lending application na nangaharas. So again, alam ko malapit nang magtapos kasi unti-unti na pong nililinis talaga ng Play Store yung mga online lending application na bukod sa merong mga complaints, merong mga violation din, ano, sa SEC. So again, huwag po kayo matakot and nasa sa inyo yan if magmi-maintain kayo sa panonood ng YouTube channel ko sa latest updates, no. Basta ako proven and tested, naging biktima tayo once upon a time ng isang online lending application. That's why ayoko nang ma-experience pa ng iba yung na-experience ko talaga dati. So again, hindi ako nanghingi ng anumang kapalit sa inyo. Basta ang akin lang, mabawasan na talaga yung biktima ng online lending application mga ka-lifestyle. Kasi nakita nyo naman siguro, nabasa nyo naman siguro sa TikTok, no? Meron na mga nag-a-attempt na mag-suicide dahil sa kahihiyan, dahil sa utang sa online lending application. Wag naman sanang mangyari, umabot sa ganun sitwasyon mga ka-lifestyle kasi lahat po talaga ng problema is kaya po nating labanan yan, ano. All we have to do is pakatatag lang tayo. Kung ano man yung mga nare-receive nating pagbabanta whatsoever, hindi lang po talaga kayo yung nakaka-receive ng ganyan. Marami pa po.
So whether you like it or not mga ka-lifestyle, gagawin po ng yung part ng mga online leading application agent, gagawin po nila yung part nila, no? Kasi doon din sila magkakakomisyon, binabayaran sila sa ganung pamamaraan. So I hope naintindihan nyo, para kahit papaano, no, gumaan-gaan naman yung pakiramdam ng mga kababayan talaga natin na biktima talaga ng online learning application mga ka-lifestyle. Again, sa mga bago pa lang dyan, napapadaan lang sa channel ko, please wag pong kalimutan mag-subscribe, and then paki-like and share na rin din po ng video na to para mas lumawak pa, no, yung matulungan natin, ma-advise natin kung ano yung gagawin nila sa problema nila sa online learning application. So yun lang mga ka-lifestyle.